guys! Welcome back to my new video. I am Lizzie. Our topic for today is about dementia or dementia sa English. Ano ang dementia? So, ano ang kalagahan at papaano po aalagaan ang may mga taong may sakit na dementia? And to have two types of dementia. Ano ang dementia or dementia? Ang demensia ay seryosong pagkawala ng kakayahang kognitibo sa isang tao na higit sa inaasahang nangyayari sa normal na pagtanda na ito. Sa mga espesipikong paglalarawan, ito ay ang kabawasan o pagbaba ng kaparaanan o preso ng pag-isip o kaisipan sa sanhi ng pagkasalanta o karamdaman sa utak. Kabilang sa mga sintomas ang kawalan ng mga kakayahang makaalala ng mga bagay, makaunawa at bumuo ng wika, lumutas ng mga problema at gumawa ng mga desisyon at atensyon. So, we have two types of dementia, ang amnesia at ang dementia. Ang dementia sa Latin ay kabaliwan. So, ang dementia ay nangangahulugan ng isang progresibong karamdaman kung saan ang isa sa anim na domain na ito ay epektado, gaya ng memorya, wika, attention, executive dysfunction, executive dysfunction o paghuhusga, pag-unawa sa lipunan, kakayahang kilalanin ang mga emosyon at pagdama or ang pagmamahal na ito ay dapat makagambala sa pang-araw-araw na aktibidad ng isang tao. Lungat ang tanyag na paniniwala ang pagkawala ng memorya kahit na karaniwan ay hindi lamang simptomas ng dementia at sakit ng Alzheimer. So, Alzheimer tawag dyan. So, bagaman karaniwan ay hindi lamang ang anyo ng dementia. Kasi, di ba, ang Alzheimer, ang tawag kasi dito sa Germany ay Alzheimer, ang dementia. Ganyan ang translate dito. So, dito naman tayo sa ang amnesia. Ang amnesia ay tumutukoy sa kawalan ng kakayahan upang makabuo ng mga bagong alaala o maalala ang dating alaala. Maaari itong magkaroon ng iba't ibang mga sani tulad ng pinsala sa ulo, pag-abuso sa alkohol, infeksyon at kahit na mga sakit sa psychiatric. So, ang mga karaniwang sintomas na nauugnay sa problemang nagbibigay malay na ito ay kamakailang pagkawala ng memorya. Ito ang normal na ang isang ay paminsan-minsan nakakalimot kung saan nila inilagay ang mga susi or susi sa kutsi or susi sa pintuan at pagkatapos ay hanapin ang mga ito sa bandang huli. Ngunit ang isang taong dementia ay bihirang naalala ang kanilang nagawa. Hirap sa pagbibigay ng pansin, karaniwang nakakalimutan ng mga taong may sakit na ito ang layunin ng kanilang ginagawa. Nawawalan din sila ng pansin kapag sinasabihan at alalahanin na may ginagawa sila. Ang problema sa bukod dito, maaaring magbago ang personalidad o pag-uugali ng taong may sakit na ito na dementia. Gabay para sa mga caregiver or nurses na gaya ko, mayroon akong 10 tips na ibibigay sa inyo kung halimbawa alagaan yung nanay nyo or halimbawa pag yung lulot-lulan nyo, kung halimbawa ganyan yung mga sakit, no? Mga mulianon na ganyan. So, sa pag-aalaga sa isang mahal sa buhay na may demensia ay isang malaking hamon para sa pamilya na ito at sa mga taong caregiver gaya ko. Mayroon 10 tips sa pakikipagkomunikasyon sa taong may dementia. Isi-share ko lang sa inyo. At pwede rin kayong mag-google guys. Meron din sa Google yan. Meron din doon na papaano alagaan ang taong mulianon na kagaya ng lulot-lulan nyo or balang araw yung nanay-tatay nyo, ganyan. So, yeah. Number 1. Gawing positibo ang moods sa pakikipag-usap sa pasyente or sa
sa lulot-lulan nyo kumpara sa salita na mas mabisa ang iyong saloobin o pakikitungo at body language. So, body language upang ipakita ang iyong nararamdaman o iniisip. Magbigay ng mga positibong pakiramdam sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa pakikipag-usap sa paraang maayos at may respeto. Gamitin ang expression ng mukha, tono ng boses at paghawak o paghipo upang iparamdam ang iyong mensahe at iparamdam ang iyong pagmamahal. So, para siyang guys, expression, no? Halimbawa, ganun, makipag-usap ka lang, ganyan. At yung boses mo, hinaan mo lang siya. Kasi tatakot yan sila guys kapag ang boses mo ay mataas, ganyan. Dapat mainhin ka magsalita, ganyan, at hindi masyadong malakas. Iparamdam mo rin sa kanila na may pagmamahal ka sa kanya. Sa amin kasi guys, dito sa work ko, kahit hindi ko sila kano-ano guys, pero pag nakikita mo sila araw-araw, inalagaan mo sila araw-araw, para na ring pamilya ang turing mo sa kanila. Number 2, kuhanin ang atensyon ng tao. So, kuhanin ang atensyon ng tao, limitahin ang pagkagambala at ingay, no? Patayin ang radyo or television, isarado ang kurtina o pintuan, o kaya naman ay lumipat sa mas tahimik na lugar. Kasi sila guys, napakasila nila guys kapag may mga sakit kapag may sakit na ito guys, ay napakasilan. So, bago ka magsalita, siguraduhin mo na nakukuha mo ang kanyang atensyon. Tawagin siya sa pangalan, ipakilala iyong sarili sa kanya, sabihin ang iyong name or pangalan at ang kaugnayan sa kanya, at gumamit ng sinyas at hawakan siya upang mananatili siyang naka-focus. Kung nakaupo siya, bumaba ka para siguraduhin magka-level kayo at manatilang iyong tingin sa mata. Number 3. Malinaw na sabihin ang iyong mensahe. Gumamit ng simpleng salita at pangungusap. Magsalita ng mabagal, malinaw at may tono ng boses na nakakapagpanatag ng loob. Iwasan itaas ang boses. Sabi ko nga sa inyo, iwasan itaas ang boses o magsalita ng malakas sa halip na pababain ang tono ng boses. Kapag hindi maintindihan ang sinabi mo, ulitin mo ng eksaktong sinabi mo o itanong mo. Kapag hindi pa rin niya maintindihan ang sinabi mo o tanong mo, maghintay ka ng ilang minuto at i-refresh mo o medyo baguhin mo ang pagsasabi mo o tanong mo. Gawing simple ang tanong at siguraduhin masasagot niya ito. So, paisa-isa lang ang pagtatanong, ang mga tanong na maaaring sagutin ng oo or hindi. So, ano lang siya guys, maiksi lang na tanong para makasagot lang siya ng oo or hindi. Iwasan ang tanong na open-ended o hindi nasasagot ng oo or hindi. O kaya naman ay magbibigay ng magbibigay ng sobrang daming choices o sa tanong. So, halimbawa, gusto mo bang magsuot ng sapatos or tsinelas? So, mas mainam kung ipakita mo sa kanya ang mga choices, maaring nang makatulong ang mga sinyas at galaw. So, maaari din makatulong ang sinyas at galaw. So, upang linawin ang iyong tanong at gabayan siya sa kanyang sagot. Na tayo. Makinig gamit ang iyong tenga, mata at puso. Importante yan guys, maging matyaga ka at mapagpasensya. Obserbahan ang mga sinyas at body language niya. So sikapin laging alamin ang kahulugan at damdamin sa ilalim ng mga salita niya.
hatiin ang gawain sa mas maliliit na gawain. So sa pamamagitan nito, mas magiging ano ba tawag dito? Manageable or madaling gawin. Mahinahong ipaalala sa kanya ang mga hakbang na maaari niyang malimutan. At tulungan siya sa tulungan siya sa mga hakbang na hindi niya kayang mag-isang gawin. Paggamit ng mga visual cues o visual cues o mga galaw ay maaaring makatulong katulad ng pagkumpas upang ipakita sa kanya kung saan dapat ilagay, halimbawa ang baso, ang plato, ang kutsara, ganon. Kapag naging komplikado ang sitwasyon, i-distract siya sa gawin ng kanyang atensyon sa ibang bagay. So, i-distract mo siya sa ibang bagay. Kapag sumama ang kalooban ng iyong pasyente or ang iyong lolo at lola, o kaya nababalisa siya, subukang baguhin ang mga tanong or subukan baguhin ang mga halimbawa or sabihin mo na lang siya na tara, alis tayo, lakad tayo, ganon. So, number 8. So, sumagot ng may pagmamahal at nakakapagpanatag ng loob. Ang mga taong may demensya ay kadalasang nalilito sila, nababalisa at hindi sigurado sa sarili nila. Gayun din, maaaring malito sila sa mga totoong nangyayari at magkwento ng mga bagay ayon sa kanyang alaala na hindi naman totoong nangyari. Pasan silang kumbinsahin na sila ay mali. Yan ang napaka-importante guys. Huwag mo silang kumbinsahin na sila ay mali. So, tumutok sa mga feeling o damdamin na ipapakita nila at ang mga ito ay totoo. Kung minsan, paghawak ng kanilang mga kamay or paghaplos o pagyakap or pagpuri na ang kanilang ginagawa ay tama. At saka guys, puruin mo sila, oh, ang ganda naman yan, ganyan, no? Example. Number 9. Alalahanin ang mga lumipas at magagandang panahon. Ang pag-aalala sa nakaraan ay isang aktibidad sa kadalasang nakakatulong upang pakalmahin at hikayatin ang taong may demensya. Number 10 na tayo, ika-10 na tayo. So, gamitin ang sense humor o pakiramdam ng pagtatawa or kung maaari. Ngunit hindi ito dapat gamitin ang nakakasakit sa damdamin. So, nakasmile ka lang, ganyan, no? So, kadalasan napapanatili ang mga taong may demensya ang kanilang social skills or kasanayan or panlipunan at nasisiyahan silang tumawa kasama mo. So, halimbawa, tumatawa ka, tapos tumatawa din sila. Ganyan. So, sana guys, may natutunan kayo sa aking topic ngayon at ayan po. At talaga guys, napakaganda ng feeling talaga guys kapag nakatulong ka sa mga taong may mga sakit ng ganito. Kasi guys, dito sa Germany, as caregiver or nurse dito guys, ang hirap ng work namin dito. Kaya iba't ibang klaseng tao ang inaalagaan namin at iba't ibang klaseng sakit ang inaalagaan namin dito guys. Kaya hindi basta-basta talaga na magtatrabaho ka ng ganitong work guys, lalo na sa mga matatandang pasyente. Talagang magpakumbaba ka guys, o magpakumbaba ka, talagang may respeto ka sa kanila, ipakita mo sa kanila na may respeto ka sa kanila. Kasi guys, hindi basta-basta na may mga mulian nun na mga tao ng ganito. At yan. At hindi talaga basta-basta na mag-alaga ng mga ganyan. Yan guys. Sana guys, may natutunan kayo ngayon sa aking tema. At ang mga taong hindi pa po nakapag-subscribe sa akin, mag-subscribe na kayo. At
Kung gusto nyo guys, mag-comments at mag-like lang po kayo. Hindi lang gusto guys, sana mag-like at comments lang po kayo. At kung anong gusto nyong tema or kung anong tema na gusto nyo guys, kung anong topic na gusto nyo. At pwede ko kayong gawin ng vlog ng ganyan. Basta tungkol lang po sa mga sakit. Oo. Kasi guys, dito sa Germany, dito na po akong nakapag-aral at ayan. At na gusto ko lang i-share sa inyo kasi 'di ba hindi natin alam kung anong mangyayari sa ating pamilya or sa ating nanay, tatay or lolo't lula or ayun, meron na kayong tips na save ninyo sa inyong utak. Maraming salamat po at ayan po yan lang po ang mai-share ko sa inyo at mag-comments and like lang po kayo, mag-subscribe lang po kayo. At mag-comments na po kayo kung anong next nating topic guys. Maraming salamat po. Bye!